Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. I would love to hear your thoughts about this video. I will share with you in just a bit. Ako, nainis ako nung nakita ko tong video na ito. Number one, dahil hindi ko gusto yung kanyang pinopromote. Pangalawa, binibigyan na naman ito ng dahilan ng mga taga-Canada, yung mga Canadians, na magalit sa mga bagong immigrants. Okay, hindi lang niya binibigyan ng dahilan ng mga Canadians para magalit sa community kung saan galing itong taong nasa video na ito. Lagi kong sinasabi, pag mga ganitong issue, damay-damay lahat ng immigrants dito. Kaya nakakabuisit eh. Hindi ko rin masisi talaga yung mga nandito. Why, there's a growing number of them who are really opposing, okay, yung pagtanggap ng mga bagong tao dito sa Canada. Nakakainis naman kasi talaga, no? Itong video na ipapakita ko po sa inyo features somebody who up to now actually, kahit tinitignan ko yung iba't iba niyang mga social media accounts, it's unclear to me if this person is a regulated Canadian immigration consultant, RCIC, or siya ba, basta kung isa siyang legitimate, authorized immigration professional here. But what I do know is that if you go to his social media accounts, nagbibigay siya ng advice about, how to secure your PR, discussing policies in immigration dito, tapos kung gusto mong to hear more daw, parang i-DM mo siya. So I assume, he is charging money for immigration advice. That's what it appears to me. Anyway, isa po niyang recent post ang nagva-viral ngayon. Pero I guess because of the hate and the negative reaction it has generated the past couple of days, mukhang binura niya na itong video na ito. But you know how social media works now, hindi ka lang pwedeng mag-delete at yun na yun, okay? Na-screen grab na-record na ng ibang tao ang iyong mga pinopost. Imagine, alam nyo ba ang kanyang pinopromote? Okay, ang sabi niya, pwede daw na last option mo. Kung wala ka na talagang maisip, hindi ka na makakuha ng PR dito. The last option is to have a baby. Okay, I know what you're saying, Itong issue ng anchor babies, alam niyo po ba yan? Baka hindi pa po alam ng iba. Yung anchor babies, this is a concept wherein you give birth to a child here in Canada. And then, you use that child as a ground for you to stay here. Okay? Mag-file ka ng PR based on humanitarian and compassionate grounds dahil may anak kang Canadian. Tapos, ang pinagdidesisyonan dyan ng korte ay yung best interest of the child. Okay? Anong mas makakabuti sa bata? Dito sa Canada, kung saan siya pinanganak, o baka sa home country nung kanyang magulang. Diba? Anyway, okay, fine. I know it's like the issue of marriage fraud, marriage of convenience. It happens, we know it's a reality, but it's not something that we should be promoting. Okay? Hindi po yan. It's somewhat a loophole na ayaw na hindi dapat inaabuso. Okay? Na hindi dapat ginagamit. Okay? Lalo na ito. Nakakaloka tong out na ito. It sounds to me like magpabuntis ka. Parang ganun. O mambuntis ka. Diba? Because obviously not everybody can easily have a child, right? Ano ba naman? Gumamit pa ng bata, it's just really outrageous to me. Diba? Kung meron po kayong immigration consultant or, na nagsasabi, nabibigay sa inyo ng ganitong advice, yung tipong wala pa kayong anak, tapos sasabihin, alam mo, magpabuntis ka. Do not trust that person. Okay? Hindi maganda ang ganyang pag-iisip. Ang dami ko pang sinasabi. Sige, ipa-play ko na po yung video na sinasabi ko, By the way, guys, hindi po in English to. Although may subtitle, and mukhang magigets nyo naman, basta sundan nyo lang yung captions. तो दोस्तों अगर आप कनाडा में पीआर होना चाहते हो तो एज अ लास्ट ऑप्शन आप अपने बेबी थ्रू भी कनाडा में पीआर हो सकते हो। जी हाँ, अगर आपका बेबी कैनेडियन बॉर्न है तो ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉम्पेशनेट ग्राउंड के अंदर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के अंदर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
देखो इसमें रिजेक्शन भी मिल सकता है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और कंसल्टेशन के बाद ही इस रूट पर जाना, एंड दिस शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। अगर आपको इस प्रोग्राम को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट बेबी और मैं आपको प्रोवाइड कर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। Diba? O, diba? Mag-comment ka lang daw ng baby at bibigay niya sa inyo. O, sasabihin niya sa inyo kung paano mo pwede gawin yan. Nakakaloka. Ano yung sinabi niyang isa? O, ito. You can get rejection sa rutang to. So, go this route only after proper planning. Okay? Ano ba? Wala akong masabi, kundi buwisit. Hindi ko na talaga pala yung title ko, okay? It's just really unethical. Nakakainis, 'di ba? Sabihin na natin talaga ang merong mga anak. Maaaring gamiting option 'yan, but it should not be promoted this way. Okay. Ini-edit ko tong video ngayon, ano? At ngayon ko lang to naisip, hindi ko nasabi kanina, kaya isisingit ko na lang. Okay, what if merong taong nag-PM sa kanya? Diba? O sige, let's do this. How do I make this work? And this person is single. Wala siyang partner. Aber, sige nga. Ano gagawin niya? Hanapan niya ng tao? Partner para magkaroon siya ng baby? Nakakaloka. Paano to? Kunyari, babae, hanapan mo ng boyfriend para buntisin siya? Oh my gosh. O paano kung lalaki, hanapan mo ng babae na bubuntisin? Na Canadian citizen? Oh my gosh. Nakakainis, ano pang naiisip ko. O sige, babalik ko na dun sa original recording. Okay. Ngayon, nung pinost po ito, ang nakakatawa, mismo mga kalahi niya ang nabuisit na rin sa kanya at tinadtad siya ng mga kung ano-anong masasamang salita. Nirepost yung video niya. Ayun, away-away na sila ngayon. Of course, ang sinasabi ng iba niyang mga kasamahan siguro, no, ay, alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ang imahe natin dito. Tigil-tigilan mo na yan. Away-away na sila. Let me show you that, yung mga examples of the comments this account received from people from his same community. Okay, ito yan. Na-screen grab ko yung ilan And puntahan muna natin yung mismong post niya, I think on Facebook or Instagram to. Yung unang comment dyan, isa pong podcast personality na ang target audience po yata ng kanyang programa ay mga Indians. But he is also here in Canada. Ang comment niya doon, no? How can you be making such ridiculous videos? Just for a few clicks, you guys will say anything? Do you realize how this reflects on the entire community here? Shame on all of you. Yan. Now, this same guy, may Twitter account din. At doon nirepost niya itong video na ito at hindi niya tinantanan ng iba pang mga comments. Halimbawa, yan. Yan, siya din ito. Sabi niya, this is a warning to all the a-holes that try these stunts on Instagram, Facebook, and YouTube. I will name and shame you. I will find each and every one of you. And screw your happiness on social media. Stop making such ridiculous videos for a few clicks and exploiting innocent people. I will even go to the extent of filing formal complaints against you with the government of India. Bakit India? Sabi niya, I do not trust the Canadian authorities to do anything with such morons. But I know the government of India will act. Stop making such ridiculous videos and making your lives here in Canada miserable. Take this seriously as I have my eyes on all of you. Ayan, galit na galit siya. O, diba? Ngayon, dahil nga this guy operates a podcast, medyo malaki na rin yung following niya. So, ang dami ngayong nagko-comment dyan na sumasang-ayon sa kanya na itong mga taong to, no? Ito yung mga sentimento nila. Yung gumagawa ng video na yan, yung nakakabwisit, kaya nagagalit sa atin ngayon ng mga tao dito sa Canada. Ganyan ang kanilang conversation ngayon. O, tinan mo, yung isang nag-comment yung sa baba. Tanggalin ko lang tong headline ko. Kudos, yan, for calling this out. He has now locked down his account.
Any grifter, Indian or otherwise, touting ways to game the immigration system will face the criticism and opposition of Indian origin people. Yan. Like them. Diba? Away-away na sila. Diba? Yan ang sinasabi ko, no, guys. Let us not generalize their community naman. Alam ko, kayo sa comment section ko, hat-hat yung ilan sa inyo dyan. Pero hindi naman po kasi lahat sila ay scammers. Diba? Although, yes, even IRCC has identified that most fraud come from their country, let's be sensitive to others na mga galing din sa community nila na wala naman pong ginagawang masama. Pero yun na nga, talagang napaparami lang minsan no? Sino man naman ang hindi mabubuisit dito? Diba? The issue of anchor babies, alam mo, a sensitive topic yan syempre sa mga nandito. Dahil matagal nang, marami ng mga concerns, concerns na lang ang ginamit kong word, Syempre, it's frowned upon by those who are here because they perceive it as, gaming the immigration system, taking advantage of a loophole. Tapos ipopromote mo pa na ganyang level. Ano ba? Ewan ko ba talaga? So what do you think about it? Siguro dapat magkaroon ako ng isang episode talking to an immigration lawyer about the issue of birth tourism here in Canada, anchor babies. Parang hindi pa ako nagkakaroon ng ganyang discussion. No? But let me know what you guys think about this. Itong ginagawa nitong taong ito sa social media. Nakakabuisit, Anyway, Osha, I will end this episode here. Let me know what you think. I look forward to reading your comments. Please keep them respectful. Okay, bye. See you in the next one.